Magandang araw! Handa ka na ba muling mag-aral? Tara, pag-aralan natin ang pagsunod sa panuto o hakbang sa isang gawain. Ito ay mula muli sa module ng Filipino 4 sa unang markahan ng Pivot 4A. Sa aralin na ito, matututuhan mo ang pagsunod sa panuto o hakbang sa isang gawain. Ang panuto ay isang tagubilin o inuutos kung ano ang gagawin. Maaaring pabigkas o nakasulat ang isang panuto. Mahalaga ang pagsunod sa panuto upang maiwasan ang pagkakamali. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pakikinig ng mabuti ay masasagot natin ang mga tanong tungkol sa mahalagang detalye tungkol dito. Magagawa rin nating makasunod sa panuto kung uunawain nating mabuti ang ating binabasa o pinakikinggan. Batay sa larawan, ano ang masasabi mong ginagawa ng mga pasahero? Ibigay ang mga hakbang sa pagsakay sa isang pampublikong sasakyan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Ipabasa ang mga panuto sa iyong magulang, kapatid, o sino mang nakatatandang kasama sa bahay. Sundin ang isinasaad ng mga panuto. Gawin ito sa iyong kwaderno o sa sagutang papel. Una, gumuhit ng parisukat sa gitna ng papel. Gumuhit ng puso sa loob nito. Isulat ang pangalan ng iyong paboritong tao sa loob ng puso. Pangalawa, isulat ang pangalan ng iyong tatay sa loob ng isang parihaba at ang pangalan ng iyong nanay sa loob ng isang bilog. Gumuhit ng linya mula sa parihaba patungo sa bilog upang pagdikitin ito. Pangatlo, gumuhit ng parihaba. Gumuhit ng 3 bilohaba sa loob nito. Kulayan ang unang parihaba ng asul, pangalawa ng pula, at pangatlo ng berde. Pang-apat, gumuhit ng isang bilog. Isulat mo ang pangalan ng iyong alagang hayop sa loob ng bilog. Ang pagsunod sa panuto ay napakahalaga. Ang maayos na pagsunod sa panuto ay patunay lamang na ang bumabasa, nakikinig, at sumusunod ay mga taong madaling makaintindi. Ang hindi pagsunod dito ay pagpapatunay lamang ng kamangmangan o pagwawalang bahala. Maraming pagkakamali, pagkalito, o pagkagambala ang bunga ng hindi pagsunod sa panuto. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sundin ang panutong nasa ibaba. Una, kumuha ng krayola, lapis at papel. Pangalawa, iguhit sa papel ang inyong paaralan at kulayan ito. Pangatlo, ilagay ang pangalan ng punong guro sa itaas na bahagi nito. At pang-apat, isulat ang pangalan ng paborito mong guro sa kanang bahagi. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Gumawa ng talaan ng mga karaniwang panutong ibinibigay ng inyong nanay araw-araw. Lagyan ng check ang mga panutong na isasagawa mo at X ang hindi. Halimbawa, paghuhugas ng plato tuwing umaga. Kung ito ay nagagawa mo, lagyan mo ng check. At kung hindi, lagyan ng X. Ikaw din ay magtatala ng mga panutong karaniwang ginagamit ninyo sa loob ng silid-aralan o sa bahay. At gumawa din ng 5 panuto na maaari mong ibigay sa iyong mga kapatid upang maiwasan ang gulo at pagkakasakitan sa inyong tahanan. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating aralin sa araw na ito. Maaari din bang i-like,
i-share at i-subscribe ninyo ang channel na ito. Paalam!